Here naman. Wait lang pala. Not yet. Okay. So let's start. So this topic na yung basic calculus. Okay. Basically, uh, the first topic dito is involving limits, then derivatives, then integrals. Then limits, yun yung foundation ng derivatives tsaka integral. Ayun, sa limits muna tayo. So basically, sa limits, we have this, what we call, the limit theorems. Ayan. So yung let the limit of f of x as x approaches to a, ganun pagbasa nun, is equal to m. So, ibig sabihin may value siya. Yung other limit, other function, limit of g of x as x approaches to a is equal naman to n. Then, so ayun, if you have a c, where c is constant, ang limit ng constant as x approaches to a, kung ano man yun, is still the value constant pa rin. Pero kapag ito naman, itong sunod is power rule. So first power rule, the limit of x raised to n, ibig sabihin, variable na raise mo to a number. So as x approaches to a, so basically, yung x lang, ayan, yung x yung mapapalitan. X raised to n as x approaches to a. So parang ano to, exponential tawag dito eh. Yeah, this is what we call exponent, x raised to n. Ayan. So, kung anong value nitong a, n, papalitan mo lang yung x. Basic substitution lang. So, from x raised to n, naging a raised to n. So, third, pag-sum naman, so pag-limit ng dalawang function equals limit ng unang function as x approaches to a plus limit ng pangalawang function as x approaches to a. So, simplify, limit ng f of x as x approaches to a is m. And limit ng g of x as x approaches to a is n. Then, sa difference, ganun din. Subtract nga lang. Dito sa constant multiple, parang ano lang siya, yung constant mo kasi is pinang-multiply sa function or kahit variable lang. So, ito, yung k. And multiply mo sa f of x, so since k is constant, wala magiging bearing yan. So, lalabas mo lang si k. Lalabas mo siya sa limit. Pag nilabas mo yan, ayan. So, kukunin mo yung limit ng mismong function. Ayan mo. Then, simplify mo. Magiging m. So, multiply mo na lang siya sa k. Ganun ginagawa kapag constant multiple. And then, for product rule, pag product naman ng dalawang function, kunin mo limit ng isang function, multiply mo sa limit ng pangalawang function, then get the simplify, then get a product. Pag limit naman ng ratio or quotient, yan, limit ng f of x over g of x, so ganun din. Paghiwalayin mo lang sila. Limit of f of x over limit of g of x, so limit of f of x as x approaches to a is m, and limit of g of x as x approaches to a is n. Then ito kapag, kanina, similar lang yan dito eh, pero ito is variable lang. X lang. Ito, expression na siya, naka in terms of x, function na siya. So, yun. Ibig sabihin, pag may ganun ka, ma-encounter naman natin ito mamaya. Didiscuss ko naman upon solving problem, kung anong rule siya. Yan, limit of f of x, x raised to n. Ayan, a limit of f of x as x approaches to a raised to n. So, ipapasok mo lang yung limit. Then yun, erase mo siya altogether. Then pag root naman, same lang naman yan dito eh. Kasi kapag root, parang ano lang naman yun, 1 over n lang yan. Equivalent yan sa 1 over n. Raised to 1 over n, I mean. So, ayun. Sige. So, let's start. Unahan natin yung simple. Sample tayo ng, diba merong function dito sa sample problem niya. Presenting naman na ako, di ba? Pag hindi, ulit talaga to. Okay. Dito muna tayo. Ayan. So, unahin natin yung simple. Dito agad tayo sa limit of x squared. Yun yung pen ko.
Okay. So the limit, sulat. Wait lang ha. Hmm. Ayan. Pwede na yan. Okay. So the limit, maayos pang sulat dito. As x approaches to a, nice pagsulat sa whiteboard. Nice. Mali. Limit as x approaches to 3 of x squared. Maayos, kailangan malalaking sulat. As x approaches to 3 yan So ito, pasok siya dito, di ba? Tsaka yun, papalitan mo lang siya. Limit of x as x approaches to 3. Ayan. So basically, substitute mo lang yan 3 squared. That is equal to 9. Yan. Ganyan lang siya. O, ito yung second rule. X raised to n. 3 squared. Pinalitan mo lang. Sunod, yung product ay yung sum. Ito magkasama na. May sum and ratio na siya. Ito, limit as x approaches to 3 of 2x plus 3 all over x plus 2. Ayan. So kapag ganyan, pangit talaga ng sulat. Bakit ganito? Okay. So that is equal to ayan, yung limit ng 2x, ganun yun. Kapag may sum, di ba, pasok siya dito. Limit ng f of x, ang f of x nga yung 2x, tas ang g of x nga ay 3. So, actually, pag-iwalayin lang natin yan. So, yung una ay limit, dami na yung haba nito of 2x as x approaches to 3. Iwalayin mo lang sila. Tapos plus the limit of, 3x. 3 lang pala. As x approaches to 3. May talaga dito. Divided by, kasi ganun yan. Pag sum, pinagsama na kasi siya Ayan, limit ng f of x tapos limit ng g of x. Kukunin mo lang din limit nito. Limit ng g of x, so that's x. I mean, f of x sa baba, parang ganun. Plus limit ng 5. Ayun, as x approaches to 3. As x approaches to 3. Dito mo na. Nasisimplify mo na to. Ano tong limit of 2x? Actually, ito yan. Nasaan yun? Constant. Ito siya. May part siyang ganito. Pero actually, meron pa yung dapat cx lang So kapag ganyan, pwede mo siyang ilabas, di ba? Yung 2, pwede mo siyang ilabas. Simplify ko na lang dito banda. Para di ganong mahaba. Papalitan ko lang to, pero dapat, kung detailed to, ilalagay mo to sa next na line. So, lalabas si 2. Yan, 2 times limit of x. Ganyan. So, ayun. Pwede na siya simplify 2. Tapos, ang limit of x as x approaches to 3. Parang ito yon Pero naka-raise lang siya. So, direct substitution lang yan. So, limit of x as x approaches to 3. So, naka-multiply siya sa 2. Times mo yan. Then plus, limit of 3 as x approaches to 3 is just 3. Di dahil dito, kundi dahil dito. Kung anong value niyan, yan lang din. Limit of x approaches to 3, that is also 3. Ayan, then plus limit of 5 as x approaches to 3 is 5. Okay, tama ba? Tama ba yung gamit ko? X plus 5? Ay, no, x plus 2 pala dito. Sorry. My bad. Pala di nagtutugma. X plus 2 lang to. X plus 2. Ba't 5 na type ko?
Ba't 5 nasulat ko? This one is x plus 2. Ayan. So, x plus 2. Limit of 2. So, 3 plus 2 lang to. Simplify. 3 times 2, 6, 7, 8, 9. Tama? Then, 3 plus 2 is 5. Ayan yung limit natin. Ayan. So, sunod. Isunod naman natin yung susunod natin. Sunod-sunod ko na nga lang yung problem niya. 1, 2, ito. Limit of 4x squared. Sunod, limit of 4x. Ayan. Wala bang maayos na sulat yan? Ano ba to? Umakot. Sige. Limit of 4x squared as x approaches to 2. Ayun. Lagyan natin sa baba. Limit of 4x squared as x approaches to 2. So that will be, itong 4x, ito yun to. Ito na yung function na nakapasok sa ano. Yung in-square mo. Saan yun? Ito, number 8. Ayan, yan na yun. Limit of f of x. Tapos, yung f of x dyan, bale, function of x kasi yun. Ibig sabihin, an expression na may x. Raise mo lang sa n. So, limit of 4x squared as x approaches to 2. So, that will be, ayun, kukunin mo yung limit ng 4x. Tapos, saka mo i-square. Ganun, ibig sabihin nun. Limit ng 4x. Then, as x approaches to 2. So, yan yung isi-square mo. Buong yan. Ayan. So, ano mangyari dito kay 4x, di ba? Ano to? Ilalabas mo lang yan. Dito ko na lang siya ilalagay, ah. Ilalabas ko na lang dito. Pero dapat, next line mo na to ilalagay. 4 na dito sa labas, tas x na lang to. So, pag ganyan, pero mo naman simplify. X approaches to 2. So, 4 times 2. Then, isa-square mo. Di ba? So, 4 times 2, 8 times itself, that's 64. Yan, 64. Sunod. Dito na lang din. Sa kabila. Para kita pa rin tong function na to. Mga rule natin sa limit. Limit, 2x plus 3. Cube. Ayan. So, pag ganyan naman is, papasok mo lang sa limit. Again, pasok mo siya. Ay, may x approaches pa to. Ilan yan? 2. Ayan. So, limit as x approaches to of itong 2x plus 3. Pangit talaga dito sa Zoom na whiteboard. Hindi naman ganyan sulat ko sa ibang whiteboard eh. Sa Microsoft. Ayan. So, pag limit of 2x plus 3, so ayun, hihiwalayin mo yan. So, limit ng 2x, di ba? Product yan eh. Ay, sum yan eh. Product and sum. Ito product yung 2 at x, tas sum yung 2x at 3. As x approaches 2 plus the limit of 3 as x approaches 2. I-cube mo yan. Yan. Nakaris mo yan sila. Again. Itong 2x, lalabas ko na si 2 ha, kasi constant naman siya eh. Ilalabas ko lang siya para di akong dadagdag ng panibagong line. Pero dapat, kung isusulat mo yan, kung gusto detailed ng prof mo, gusto ng prof mo detailed, so ayan, simplify mo siya. Another line ka. So, 2, kopya, times limit of x as x approaches 2. Basically, papalitan mo lang yung x ng 2. Tapos, plus, limit ng 3 as x approaches 2. 3 pa rin yan. Kahit pag constant, pinalitan mo ng value, constant pa rin siya, kaya constant tawag eh. So, 2 times 2, 4, plus 3, 7, 7 cube.
That's 343. Tama? 2 times 2, 4. Plus 3, 7. 7 times 7, 49. Times 7, 343. Ayun. O, ayun siya. Ganyan siya. Okay na yung 4 times 3x. Okay na, di ko nalalahatin yung mga example. Kailang minutes na ba tayo? Para matipid din. May recording. Nasaan yung oras? Makikita naman siguro ito mamaya. Sige, bahala na. Sunod. Okay na, similar lang yung limit of 4 times 3x. Ito yung root. Yung root naman. Ito yung root. Paano naman siya ilalagay sa kabila? O, kapag root naman, ganun lang din kasi parang naka-raise lang din naman yan. Ipapasok mo lang din yung ano. Papasok mo lang din yung function mo. Limit ng x squared plus 5 as x approaches to. Sh- as x approaches to. Okay. So, pag ganyan, no, papasok mo lang yung limit sa function. Ay, sa radical, sa square root. So, ayan, limit. Hmm. X squared plus 5. Pangit talaga ng. Ayan. As x approaches to. Pag ganyan, ayun, papasok natin. Malalaki lalo yung limit. So, limit of x squared, diba? As x approaches to, plus limit of 5 as x approaches to. Ganun. So, yung x squared daw, pwede mo na i-substitute. Square root, 2 times, 2. Palitan mo din yung x. 2 squared plus, limit ng 5. Constant yan. 5 lang. Basta wala kang nakitang x, wala kang pagpapalitan nun. 2 times to 4 plus 5, 9. Square root of 9 is 3. Ayun. Ayan. Yan. Similar lang yan sila. Sige, end ko muna dyan. Check ko muna. Kasi yung isa is, ano na eh. Ano yun? Yung radical, yun yung critical. Kasi ito, madali lang tong part na to. Yung sunod, dun tayo mag-focus. End ko muna.